Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga kapatid namin sa pananampalataya, mga brothers and sisters, at sa mga viewers na sumusubaybay sa YouTube channel na ito. Ang ibabahagi po namin ngayon ay ang chapter Genesis chapter 5. Pero bago ang lahat ay manalangin muna tayo. Amang Diyos na sa langit, tanaw namin ang iyong walang hanggang pag-ibig. Pinasasalamatan ka namin na maging sa mga biyayang patuloy mong binubuo sa amin. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob at talino upang maibabahagi namin ng maayos ang Genesis chapter 5, kung saan marami ang mga aral na matutunan natin sa kwentong ito. Ay naglararawan sa mga unang tao at sa kanilang pamamaraan sa buhay. In Jesus' mighty name, Amen. Maraming mahalagang mensahe at kwento ang matatagpuan sa Genesis chapter 5, naglalarawan ng mga unang tao at ang kanilang mga pamamaraan sa buhay. Sa simula ng kabanata, makikita natin ang henerasyon ng Adams, kung saan pinapakita ang pagpatuloy ng sumpa ng kasalanan at kamatayan na nagmula sa paglabag sa unang tao sa utos ng Diyos. Ngunit sa kabila ng mga kamalian at pagkakasala ng tao, pinapakita ng Genesis chapter 5 ang pagtitiwala at kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang sumpa sa pamamagitan ng henerasyon ni Adan hanggang kay Noe. Ang kabanata ay naglalarawan ng mahabang buhay ng mga unang tao, ngunit sa kabila ng kanilang tagal ng buhay, sila ay hindi nahiwalay sa kamatayan. Pinapakita nito ang epekto ng kasalanan at ang pangangailangan ng tao sa kaligtasan. Sa kabila ng kanilang pagkakasala, nagpapatuloy ang Diyos sa pagbigay ng pagkakataon para sa pagsisi at pagbalik loob. Sa mga talatang ito, maaari nating makita ang kahalagahan ng sakripisyo ni Jesus at ang kanyang pagtatapos sa cross. Sa Roma 5:12, tunghayan natin sa Biblia, basahin natin sa English. Roma 5:12. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and do death spread
to all men because all sinner. Yun ang ibig sabihin sa English version sa Roma 5:12. Sinasabi sa Tagalog version, dahil dito kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumapasok sa kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganitong paraan ay namamatay ang lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang pag-iiral ng kasalanan mula kay Adan ay nagdulot ng kamatayan. Ngunit sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, ang biyaya ng Diyos ay nagpatuloy para sa atin. Ang kabubuang mensahe ng Biblia ay tungkol sa pagliligtas at sa pagpapatawad sa pamamagitan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Sa Juan 3:16, tingnan natin sa Bible. Juan 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Yan ang sinasabi sa English version, sa John 3:16. Sa Tagalog version, sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-aaral ng kasalanan at kamatayan ay nabigo dahil sa pagmamahal ng Diyos at sa kanyang lihim na plano ng kaligtasan para sa lahat ng tao. Kaugnay ng mensaheng ito, dapat tayong mag-iingat sa mga pagkakaiba-iba at mga doktrina na hindi sumasalamin sa tunay na salita ng Diyos. Ang aklat ng Enoch ay isang halimbawa ng isang pahayag na maaring magdulot ng kalituhan at hindi tumutugma sa mga aral ng Biblia. Bagaman may mga bahagi ng aklat na tinutukoy sa Biblia, naaaring magdulot ito ng mga katuruan at paniniwala na hindi nagtutugma sa pangunahing mensahe ng kasulatan. Kaya't dapat tayong maging mapanuri sa pag-aaral ng salita ng Diyos, na maging maingat sa pagtanggap ng anumang mga paniniwala o doktrina na maaaring hindi tumpak. Mahalaga na manatili tayong tapat sa mga aral ni Jesus at sa biyaya ng Diyos na pinagpakita sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag at sa kabuuan ng kasulatan. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, patuloy tayong gabayan at patnubayan tungo sa katotohanan at kaligtasan na inaalok ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, si Jesucristo. Maraming mahalagang mensahe at kwento ang matatagpuan sa Genesis chapter 5 na naglalarawan ng mga unang tao at ang kanilang mga pamamaraan sa buhay.
Sa simula ng kabanata, makikita natin ang henerasyon ng Adam kung saan pinapakita ang pagpatuloy na sumpa ng kasalanan at kamatayan na nagmumula sa paglabag ng unang tao sa utos ng Diyos. Ngunit sa kabila ng mga kamalian at pagkakasala ng tao, ipinapakita ng Genesis chapter 5 ang pagtitiwala at kabutihan ng Diyos sa pamamagitan pagpapahayag ng kanyang sumpa sa pamamagitan ng henerasyon ni Adan hanggang kay Noe. Ang kabanata ay naglalarawan ng mahabang buhay ng mga unang tao, ngunit sa kabila ng kanilang tagal ng buhay, sila ay hindi nawawala sa kamatayan. Ipinapakita nito ang epekto ng kasalanan at ang pangangailangan ng tao sa kaligtasan. Sa kabila ng kanilang pagkakasala, nagpapatuloy ang Diyos sa pagbibigay ng pagkakataon para sa pagsisi at pagbalik loob ng tao. Sa mga talatang ito, maaari nating makita ang kahalagahan ng sakripisyo ni Jesus, ang kanyang pagtatapos sa cross. Sa Roma 5:12 na nakita natin kanina, sinasabi dahil dito kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganitong paraan ay mamamatay ang lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang pag-iral ng kasalanan mula kay Adan ay nagdulot ng kamatayan, ngunit sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, ang biyaya ng Diyos ay nagpatuloy para sa atin. Ang kabuuang mensahe ng Biblia ay tungkol sa pagliligtas at pagpapatawad sa pamamagitan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Sa Juan 3:16, sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-iiral ng kasalanan at kamatayan ay nabigo dahil sa pagmamahal ng Diyos at sa kanyang lihim na plano ng kaligtasan para sa lahat ng tao. Kaugnay ng mensaheng ito, dapat tayong mag-ingat sa mga pagkakaiba-iba at mga doktrina na hindi sumasalamin sa tunay na salita ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. Ang Book of Enoch ay isang halimbawa ng isang pahayag na maaaring magdulot ng kalituhan at hindi tumutugma sa mga aral ng Biblia, bagaman may mga bahagi ng aklat na tinutukoy sa Biblia, maaaring magdulot ito ng mga katuruan at paniniwala na hindi nagtutugma sa pangunahing mensahe ng banal na kasulatan. Sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians 1:6-9, basahin natin sa English version sa Biblia, tingnan natin sa Biblia. Galatians 1:6-9.
I am astonished, I am astonished that you are so quickly deserting him who could you in the grace of sacrifice and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed, as you have said before. So now I say again, if anyone is preaching to you the gospel contrary to one you receive, let him be accursed. Yun ang sinasabi sa English version. Galatians 6:9, namamangha ako na kayo ay gayon na lamang na agad na napapalayo sa Kanya na sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo ay tinawag sa ibang ebanghelyo na nawala namang iba datapwat may mga ilan na nagulumihan sa inyo at nais na baliktarin ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahit kami o isang anghel mula sa langit ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo liban sa pinapangaral namin sa inyo, ay sumpain siya gaya ng nagsasabi ng mensahe pa. Kung ang sino man ay mag-aral sa inyo ng ebanghelyo liban sa inyo tinatanggap, ay sumpain siya. Kaya dapat tayo maging mapanuri sa pag-aaral ng salita ng Diyos at maging maingat sa pagtanggap ng anumang mga paniniwala o doktrina na maaaring hindi tumpak. Mahalaga na manatili tayong tapat sa mga aral ni Jesus at sa biyaya ng Diyos na pinapakita sa pamamagitan ng Kanyang pagpahayag at sa kabuuan ng kasulatan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Patuloy tayong gabayan at patnubayan tungo sa katotohanan at kaligtasan na inaalok ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Mga kapatid, hanggang dito na lang ang aming pagbabahagi sa Genesis chapter 5. Maraming salamat po sa lahat at naway nakapulot kayo ng kahit kunting kaalaman tungkol sa buhay ng mga sinuunang tao at sa pamaraan ng kanilang pamumuhay. Pag-pray muna tayo sa pagtatapos. Maraming salamat, Ama, sa pagkakataong ito sa aming pagbabahagi sa Genesis chapter 5. Salamat po sa lahat at naway may napulot kayo ng kunting aral sa kwentong ito. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Maraming salamat po at God bless everybody.